Nakita ko ang Diyos, hindi sa simbahan o sa mga libro, ngunit sa gitna ng mga umiiyak na puno ng kagubatan. Siya ay hindi lumilitaw na hinatulan ako. Siya ay dumating upang magtanong, handa ka na bang mamuhay ng iba? Kung narinig mo ang tanong na iyan ngayon, huwag maghintay hanggang sa wala ka ng paraan. Akala ko noon, alam ko na ang lahat. Hindi sa isang mapagmataas na paraan, ngunit may katiyakang binuo mula sa mga dekada ng pananaliksik, mga libro, at mga pakikipagsapalaran sa buong mundo. Ako ay isang siyentipiko. Nagtapos ng may karangalan, nagturo sa mga prestihiyosong unibersidad, at naimbitahan sa mga international na komperensya. Tinatawag ako ng mga tao na ang taong may katwiran at tinatanggap ko ang titulong iyon bilang isang karangalan. Para sa akin, ang relihiyon ay isang uri ng emosyonal na kanlungan. Paniniwala sa Diyos, sa kabilang buhay. Lahat ng ito ay produkto ng takot na hindi alam ng mga tao kung paano ipaliwanag. Kapag nakatayo sa gitna ng gubat, nakaharap sa mga mapanganib na nilalang o malupit na kondisyon ng pamumuhay, naniniwala ako na kung gagawin ko ito ng tama, makakaligtas ako. Hindi na kailangang magdasal, hindi kailangan ng milagro. Ngunit ang buhay ay may mga pagliko at pagliko na hindi natin mahuhulaan. Noong nakaraang Abril, pinangunahan ko ang isang pangkat ng pananaliksik sa kagubatan ng Amazon. Ang layunin ay suriin ang epekto ng klima sa pangunahing ecosystem. Isang lugar kung saan kakaunti ang mga tao ang nakatapak. Kami ay nilagyan ng mga modernong kagamitan, mga satellite, mga detalyadong mapa, at isang pangkat ng mga lokal na gabay. Ang lahat ay maingat na kinakalkula at ligtas sa pinakamataas na antas. Hindi ko akalain na may mangyayaring hindi inaasahan. Gayunpaman, sa ikawalong araw sa kagubatan, biglang dumating ang malakas na ulan. Ang ulan na iyon ay hindi katulad ng anumang ulan na naranasan ko. Nahulog ito na parang napunit ang langit. Ang hangin ay sumipol sa mga puno na nagiging kagubatan sa isang magulong masa. Habang tinutulungan ang koponan sa paglipat ng mga kagamitan sa subcamp, nadulas ako sa maluwag na lupa. Saglit lang. Dumaos-dos ako sa isang malalim, basang dalisdis, gumulong ng ilang beses at nauntog ang ulo ko sa bato. Pagkatapos ay nagkaroon ng panahon ng kadiliman. Manahimik ka, walang mga larawan. Parang na-unplug ang buong mundo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako patay. Nang maglaon, nang matagpuan ako, sinabi nilang 7 araw na akong nakoma. Ngunit para sa akin, ang oras na iyon ay tumagal ng panghabambuhay. Nang imulat ko ang aking mga mata o hindi bababa sa naramdaman ang aking mga mata na nakabukas, hindi na ako nakahiga sa lupa. Nakatayo ako sa gitna ng kakaibang kagubatan, hindi tulad ng Amazon, hindi tulad ng anumang lugar na napuntahan ko. Ang mga puno ay naglalabas ng liwanag na kasing lambot ng phosphorus. Umihip ang hangin nang hindi ginagalaw ang mga dahon, ngunit dumampi sa balat na parang may ibinubulong. Kakaibang tahimik ang lahat, walang tunog ng mga insekto, walang tunog ng ibon, walang tunog ng paghinga ng tao. Isa lang ang malinaw, ang pakiramdam na ako ay nakikita. Hindi ng sinuman, ngunit sa mismong kagubatan na ito, naglakad ako, nakayapak. Ang lupa ay malambot, basa-basa ngunit hindi malamig. Sa bawat hakbang ko, parang mas lalo akong nawala sa dimensyon na hindi maipaliwanag ng isip ko. Sinubukan kong tumawag, may tao ba? Ang umaaling-awngaw na boses, hindi isang echo, ay ang sarili kong tunog. Paulit-ulit sa boses ng ibang tao. Sa oras na iyon, hindi ko pa rin ito namalayan. Nanaginip yata ako. Maaaring dahil sa pinsala, baka gumawa ng ilusyon ang utak ko. Pero may nangyari na hindi ko na maitatanggi pa. Nagsimula akong makakita ng mga mukha. Hindi malinaw, mga maputlang silhouette lang sa liwanag. Nakatayo sila sa tabi ng mga puno, naupo sa tabi ng batis, at lumakad paralel sa akin. Walang sinabi, pero ang mga mata nila parang tumatagos sa puso, hindi galit, walang sisihan. Isang nakakatakot, tahimik na kalungkutan. Sa oras na iyon, nagsimula akong makaramdam na may mali. Isang uri ng insecurity na hindi nagmumula sa kapaligiran, kundi sa loob. Parang kaharap ko ang sarili ko, isang bersyon na hindi ko kailanman pinangahasang tingnan ng diretso. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung bakit hindi pa ako nauubos. Ang lahat ng mga batas ng pisika ay tila hindi na nalalapat at pagkatapos,
May nakita akong isang bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos na mailarawan ng mga salita. Sa aking harapan ay isang malambot na liwanag na parabang ang hamog sa umaga ay natipon sa gitna ng isang glade ng kagubatan. At sa liwanag na iyon, may isang lalaking nakatayo doon, hindi katangkaran, hindi kamahalan, pero may nagpatigil agad sa akin. Nanunuot ang mata ko, malakas ang tibok ng puso ko, parang nagyelo ang buong katawan, hindi niya kailangan ng pagpapakilala. Alam kong si Jesus iyon. Hindi ko alam kung bakit sigurado ako, hindi ako kailanman naniwala sa kanya. Kahit pinagtatawanan ang mga naniniwala. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko, parang isang parte ng kaluluwa ko ang nasanay sa presensyang iyon, pero ngayon ko lang naalala, hindi agad siya nakapagsalita. Tingnan mo lang ako, ang hitsura na iyon, o Diyos, ang hitsura na iyon ay hindi ng isang galit na Diyos. Iyon ang mga mata ng isang ama na nakatingin sa kanyang nawawalang anak. Walang sabi-sabi, nagsimula akong umiyak. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa panghihinayang, pero dahil alam ko, nagkamali ako. At iyon ay simula pa lamang. Kung nakikinig ka pa sa akin dito, malamang may hinahanap ka rin. Baka hindi ka naniniwala sa Diyos. Marahil ay tinalikuran mo na ang relihiyong tulad ko, ngunit mangyaring manatili. Dahil ang sumunod na nangyari, binago ako ng lubos at makakaabot din ito sa iyo. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa sandaling nakita ko siya, si Jesus, sa gitna ng kakaibang kagubatan na iyon. Walang kulog, walang himala, walang napakalaking aura tulad ng madalas na ilarawan ng mga libro. Isang banayad na liwanag lang at isang tinging nagpabuntong hininga. Sa oras na iyon, nakatayo ako, hindi nangangahas na humakbang pasulong, ni nangangahas na tumalikod. Lahat ng kaalaman na dati kong taglay, mga definisyon, mga teorya, mga paliwanag, naglaho na parang ambon. Hindi na ako scientist. Hindi na ako ang may control. Ako ay isang kaluluwa lamang, hubad, nalilito, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, pakiramdam na napakaliit. Humakbang siya pasulong, at pagkatapos ay nagsalita siya. Kilala mo ba kung sino ako? Napalunok ako ng mariin. Hindi makasagot. Gusto kong tumango, pero natatakot din akong magkamali. Actually, deep inside me, alam ko na ang sagot. Ngunit may isang bagay na nagpaparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat na bigkasin ang kanyang pangalan. Hindi naghihintay ng sagot ang Diyos. Nakatingin lang siya sa akin. That look made me wanna cry without knowing why. Walang sakit, walang takot. Basta, matalim na pakiramdam sa puso ko, parang may pumipisil ng marahan, hindi hinahayaang masira, sapat lang para maramdaman ko ang bawat gasgas. Matagal na akong nabuhay nang hindi alam kung sino ako. Sabi niya, hindi naman mabigat ang boses niya pero tumatagos. Hindi sa pamamagitan ng aming mga tainga, ngunit sa pamamagitan ng aming mga puso. Nanatili akong tahimik, pilit na nilalamon ang mga luhang umaagos. I think I'm doing the right thing. I think I live for the truth. But the truth is not just data. The truth is love. Wala pa akong narinig na nagsabi nito sa ganoong tono, puno ng pangunawa. Walang akusasyon, walang pagkondena, simple lang. Ang katotohanan. At ito ay nagpaparamdam sa akin ng sakit. Itinuro ng Diyos ang kanyang kamay patungo sa isang matandang puno sa hindi kalayuan. Iniangat ko ang ulo ko para tignan. At alam mo, ang nakita ko doon ay hindi isang puno. Ito ang buong buhay ko. Lahat ng nagawa ko, naisip, naramdaman ko. Hindi sa pamamagitan ng mga imahe tulad ng sa mga pelikula. Para akong nakatayo sa sarili kong alaala. Nakikita ko ang aking sarili bilang isang bata, sabik na may hawak na magnifying glass para tuklasin ang mga insekto sa hardin sa unang pagkakataon. Nakita ko ang mga mata ng aking ina na masuyong nakatingin sa akin. Nakita ko ang aking ama na nakangiti kahit hindi niya naiintindihan ang tinutugis ng kanyang anak. Pagkatapos ay natagpuan ko ang aking sarili na lumalaki, nagsimulang maniwala na ang mga emosyon ay mahina. Nakikita ko ang mga pagkakataong tumanggi akong yakapin ang aking ina dahil ako ay malaki na. Tingnan mo yung time na nakipagtalo ako sa best friend ko dahil lang pinaalalahanan niya akong magdasal. Nakakita pa ako ng mainit na debate sa mga taong may pananampalataya. Nakita ko ang mga mata nilang tahimik at nanlulumo at ako laging kampante dahil nanalo ako. Ngunit ang pinakamasakit,
ay kapag nakikita ko ang maliliit na nilalang na minsan kong pinag-aralan, ang mga ibong nahuli para magkabit ng mga tracking device, ang mga unggoy na ginamit ko bilang mga halimbawa sa mga lektura. Nakita ko ang tingin sa mga mata nila noong nakakulong sila, ramdam ko ang takot nila. At pagkatapos ay nakita ko ang mga katutubong tao, ang mga taong tinawag kong hindi sibilisado, hindi ko pinapansin ang kanilang mga dasal bago pumasok sa kagubatan. Dati pinupuna sila sa pagiging mapamahiin. Akala ko noon ay kaya ko silang palayain gamit ang makabagong kaalaman. Wala nang sinabi pa ang Diyos, pero naiintindihan ko lahat. Bumagsak ako sa lupa, lumuhod at hindi na makatayo. Hindi dahil may pinilit akong lumuhod, kundi dahil hindi lumuhod, hindi ko kinaya. Napaluha ako, hindi dahil nararamdaman kong makasalanan ako sa dogmatikong kahulugan. Ngunit dahil sa unang pagkakataon, malinaw kong nakita na nabuhay ako sa buong buhay ko nang walang tunay na pagmamahal. Sa tingin ko ay mabuti akong tao, hindi ako pumapatay ng tao, hindi ako nagnanakaw. Nabubuhay ako ng may mga prinsipyo at mithiin. Pero never akong nagmahal, hindi tumigil sa pakikinig sa sinuman. Hindi kailanman talagang tumingin sa isang tao sa mata nang hindi hinuhusgahan sila. Ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa aking balikat. Magaan ang haplos na iyon, ngunit ramdam ko ang init na dumadaloy sa bawat himaymay ng aking katawan. At sa sandaling iyon, narinig ko siyang nagsabi, hindi sa mga salita, kundi sa aking puso, I don't need you to be perfect. I need you to realize who you are. Napasubsob ako sa lupa, parang bata. Sa loob ng maraming taon ay gumamit ako ng dahilan upang maiwasan ang mga emosyon. Ngayon, gumuho ang lahat. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Pag-angat ko ng ulo ko, may nakita akong ilog sa harapan ko. Walang transparent na tubig ang ilog na iyon. Ito ay kumikinang na parang salamin, ngunit malalim. At naiintindihan ko, iyon ang mga luha ng mga buhay na nilalang na nakalimutan ko. Nilingon ko ito at nakita ko kung paano ako nakalampas sa kanila. At nagtataka ako. Ilan sa atin ang nabubuhay tulad ko? Ilang tao ang nag-iisip na mabuti sila dahil hindi sila kailanman nakagawa ng krimen, ngunit nakalimutan na ang pagwawalang bahala ay maaari ring makasira ng kaluluwa? Sinabi sa akin ng Diyos, maaari ka pa ring bumalik, pero kung babalik ka, kailangan mong magbago. Tinanong ko siya, paano ko malalaman na sapat na akong makabalik? Ngumiti lang siya. It's not good enough, just honest enough. Wala sa akin lahat ng sagot. But then, I blurted out the only thing I knew for sure. Ayoko nang mabuhay tulad ng dati. At sa sandaling iyon, binalot ako ng liwanag na iyon. Ang mga puno sa kagubatan ay tumutunog na para bang ang buong kalikasan ay nakahinga ng maluwag. At alam ko, babalik ako. Ngunit alam ko rin, ang taong magigising sa katawang iyon ay hindi na ang matandang Elias Ren. Kung nakikinig ka sa akin dito, baka may gumagalaw din sa loob mo. Marahil naisip mo tulad ko na ang pananampalataya ay isang malayong bagay. Ngunit narito ako upang sabihin, ang liwanag ay laging naghihintay sa atin, kailangan lang nating maging matapang upang lumingon. Hindi ko sinasabing kailangan mong pumunta sa kakahuyan o mamatay sa clinically para mahanap ang Diyos. Minsan, kailangan mo na lang huminto at tanungin ang iyong sarili, buhay ba talaga ako? Dahil kapag sinimulan mong itanong ang tanong na iyon, makikita mo hindi ka nag-iisa, nandyan pa rin ang Diyos. Sa mata ng isang taong minsan mong nalampasan, sa huni ng mga ibon sa umaga ay hindi mo pinapansin, sa lahat ng luhang pilit mong tinatago. At kapag handa kang tumingin, makikita mo siya, katulad ng nakita ko. Akala ko noon, sa sandaling nakilala ko si Jesus ay ang huling sandali ko. Isang sagradong paalam bago ako umalis sa mundong ito magpakailanman. Pero mas ikinagulat ko ang sumunod na nangyari kaysa makita ko siya. Hindi ako napigilan. Hindi niya ako hiniling na manatili ni hindi niya ako inalis. Tahimik lang niya akong binigyan ng choice. Naaalala ko pa rin ang kanyang tinig, kung gusto mo talagang magbago, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos ay umatras ang liwanag, hindi nawawala pero parang nangunguna. Hindi ako naglalakad, mas tiyak dinala ako. Malumanay, walang pagtutol, para akong lumulutang sa tibok ng puso ng pag-ibig. Dumanak ako sa mga kakaibang lugar. Isang lambak na puno ng kumikinang na mga batis,
Isang tulay na hinabi na may pinong mga hibla ng liwanag at sa unahan ng isang nakamamanghang kapayapaan. Hindi ang paraiso na naisip ko, walang mga palasyo, walang kaluwalhatian, ngunit isang pakiramdam lamang ng tahanan. Akala ko pupunta ako doon. Ngunit pagkatapos, isang bahagyang panginginig ng boses ang nagpayanig sa buong espasyo. Hinila ako pabalik, lahat umiikot, lumamlam ang ilaw, at narinig ko ang isa pang tinig. Hindi na ang tinig ng Diyos, kundi ang tinig ng katotohanan. May tumatawag sa pangalan ko. Elias, Elias, gumising ka. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Ang mga talukap ng mata ay kasing bigat ng tingga. Ang sakit ng katawan ko, mabilis ang paghinga na para bang sumusulpot lamang pagkatapos na lumubog sa loob ng mahabang panahon. May nakikita akong dim yellow light, amoy ang herbal na amoy. Pakinggan ang tunog ng hangin na humahampas sa dingding na kawayan. Nakahiga ako sa isang primitive bamboo bed. Sa tabi ko ay isang lokal na lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at kaluwagan sa parehong oras. May ibinulong siya sa sariling wika at sa kayumuko na parang nagpapasalamat sa langit at lupa. Inabot ako ng ilang oras para maintindihan kung ano ang nangyayari. Natagpuan ako ng isang grupo ng mga lokal na mga ngaso pagkatapos ng 5 araw na pagkawala. Sinabi nila na ako ay nakahiga na walang malay sa ilalim ng puno. Ang kakaiba ay walang malubhang pinsala. Napakahina ng pintig ng puso ko na akala ko patay na ako. Balak nila akong iwan sa pag-aakalang hindi ako makakaligtas, ngunit pagkatapos ay sinabi ng isang matandang babae sa nayon na hindi pa siya binibitawan ng kagubatan. At kaya dinala nila ako sa bahay, iniligtas ako ng mga sinaunang lunas. Nang may pasensya at tahimik na pananampalataya, inabot ako ng 2 araw bago ako makaupo, 4 na araw na paglalakbay. Ngunit ang pinakamahirap na bagay ay hindi pisikal na pagbawi. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan. Nabuhay ako nang hindi alam kung ano ang pag-ibig. Lahat pagkatapos noon ay hindi na pareho. Hindi ko na maibabalik ang dati kong tao. Hindi ako makatingin sa puno, hayop o mata ng tao nang hindi nakikita ang kaluluwang naghihintay na marinig. Hindi ko na nararamdaman na ako ay mas mahusay kaysa sa iba. Sa kabaligtaran, naramdaman kong kailangan kong matutunang muli ang lahat. Mula sa kung paano makinig hanggang sa kung paano hawakan ng iba nang hindi sila sinasaktan. Umalis ako sa Amazon pagkatapos ng halos 1 buwang paninirahan sa tribong iyon. Hindi nila ako pinaalis na may kagalakan. Iyuko mo lang ang iyong ulo, ngunit ang tingin sa kanilang mga mata, kalmado, mainit, ay nagsabi sa akin na nakita nila ang pagbabago sa akin. Hindi nila kailangan ng paliwanag. Pagbalik niya sa Amerika, nagulat ang lahat. May mga nagsabing maswerte akong nakatakas sa kamatayan. May mga nagsasabi na ito ay isang himala. Pero wala akong sinabi. Hindi dahil gusto kong itago ito, pero dahil kailangan ko ng oras para intindihin ang totoong nangyari. Tuwing gabi, nakaupo ako sa harap ng bintana, tumingala sa langit at inaalala ang kanyang mga mata. Hindi naman ako malabo sa mga pinagdaanan ko. Alam kong patay na ako, kahit papaano. At ako ay nabuhay na mag-uli, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa espiritual. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula akong magsulat. Hindi sumusulat ng siyentipikong ulat, ngunit isinusulat ang aking paglalakbay, kasama ang aking puso. Ikinuwento ko ang aking karanasan sa isang maliit na aklat na tinatawag na Light in the Forest. Hindi ako sumusulat para patunayan ang anuman. Sumulat ako para sa mga walang laman at pagod, para sa mga iniisip na kailangan nilang maging napakalakas upang hindi sila umiyak. Nagsimula akong magbahagi sa mga pag-uusap sa komunidad, sa simbahan, at kahit sa maliliit na grupo sa parke. Walang nagpilit sa akin na gawin ito, pero alam ko, kaya ako bumalik. Hindi na mabuhay para sa sarili ko. Marami ang nagtatanong sa akin, sigurado ka bang Diyos yan? Baka hallucination lang yan dahil sa kakulangan ng oxygen sa utak. Hindi ako nakikipagtalo. Ngumiti lang ako at sinabing, hindi ko kailangan makasigurado. Kailangan ko lang alalahanin ang pakiramdam nang tumingin siya sa akin. Ang tingin na iyon ay hindi isang bagay na nagagawa ng isang ilusyon. Alam mo, ang buhay ko noon ay puno ng mga schedule, trabaho, mga layunin. Pero ngayon, natuto na akong huminto. Natuto akong makinig ng mga huni ng ibon nang hindi sinusuri ang dalas.
Tumingin sa isang talulot ng bulaklak nang hindi mabilis na tinitingnan ang siyentipikong pangalan. Kamayan ang isang tao nang hindi iniisip kung sila ay nasa parehong antas gaya mo. Mas mabagal ang pamumuhay ko, ngunit mas puno ang bawat sandali. At ang pinakamagandang bagay, nagsimula akong manalangin. Hindi ang stereotypical na uri ng panalangin, ngunit ang tapat na pakikipag-usap sa isa na minsan kong tinanggihan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga takot, tungkol sa aking kalungkutan, tungkol sa kahit na maliliit na kagalakan. At kakaiba, lagi kong nararamdaman na nakikinig siya. Kung ako ay nakikinig ka rito, marahil ang iyong puso ay tahimik na nagtatanong, "Totoo ba? Magbabago rin ba ako?" Hindi ako nandito para pilitin kang maniwala. Gusto ko lang malaman mo, hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang mamatay para magsimulang muli. Minsan, isang paghinto lamang, isang tunay na pagtingin sa iyong sarili, isang nag-aalangan na panalangin ay sapat na upang makapagsimula. Patay na ako at mabuhay muli. Hindi para ipakitang espesyal ako, ngunit upang sabihin sa iyo, maaari mo ring lampasan ang kalaliman na iyon nang hindi kinakailangang mahulog sa ilalim. Dahil ang liwanag ay palaging naghihintay doon, iikot mo lang ang iyong ulo. Ang Diyos ay hindi malayo. Tama siya sa mga mata ng katabi mo, sa tunog ng banayad na hangin, sa tila pinakamaliit na bagay. Ako si Elias at dati akong bulag, pero ngayon nakikita ko na. And I pray na makita mo rin. Kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakamahirap na bagay pagkatapos bumalik, hindi iyon ang pagbawi ng aking kalusugan. Hindi ito tungkol sa muling paggawa ng iyong karera o pag-angkop sa modernong buhay. Ang pinakamahirap ay panatilihin ang apoy na nakasindi sa gitna ng gubat na iyon. Dahil alam mo, napakabilis ng takbo ng mundong ito. Hindi ito naghihintay na magbago ka. Walang sino man sa paligid mo ang talagang nagmamalasakit sa iyong napagdaanan kung hindi ito nagsisilbi sa kanilang mga layunin. At sa karamihan, kung sasabihin mong nakilala mo ang Diyos sa isang near-death experience, titingnan ka ng mga tao na parang sinabi mo lang na galing ka sa ibang planeta. Noong una, sinubukan kong magpaliwanag. Dinala ko ang naramdaman ko at inilagay sa mesa, parang regalo, tapat at marupok, pero natawa lang ang marami. Ang ilang mga tao ay nahihiyang tumango tulad ng oo, ang galing, pagkatapos ay tumalikod. Ang ilang mga tao ay tahasang naniniwala na ako ay may post-traumatic psychological disorder. May mga taong nagmamahal sa akin na para bang ako ay isang nawawalang tao na nagsisikap na kumapit sa isang ilusyon. At naiintindihan ko sila, dati isa ako sa kanila. Minsan ay naupo ako sa posisyon ng taong magalang na tumatango habang iniisip, pagod na siguro ang taong ito. Kaya hindi kita sinisisi, tahimik lang akong namumuhay sa alam kong totoo. Nagsisimula ako sa pinakamaliit na bagay, tulad ng kung paano ako nakikipag-usap sa cashier sa supermarket. Tiningnan ko sila sa mga mata at tinanong ko sila ng isang matapat na tanong, "Are you okay today?" Hindi ang uri ng sosyal, ngunit tunay na pagmamalasakit. Binago ko ang paraan ng pagmamaneho ko. Wala nang pagpupumilit para lang makarating doon ng ilang minuto ng mas mabilis. Napagtanto ko, minsan ang pagbagal ng kaunti ay nagbibigay ng pagkakataon sa iba na huminga. Tinawagan ko ang isang matandang kaibigan na pinutol ko dahil sa isang walang kabuluhang argumento. I'm sorry, hindi dahil sa ako ay lubos na nagkamali, ngunit dahil pinili ko ang pagkakaibigan kaysa sa ego. Sinulatan ko ang aking ina ng sulat kamay na liham. Ang una ko sa loob ng mahigit 10 taon, at sinabi ko sa kanya na nagpapasalamat ako na patuloy siyang nagdarasal para sa akin, kahit na pinipigilan ko ito sa tuwing binabanggit niya ang Diyos. Nakikita mo, ang pagkakaroon lamang ng isang karanasan sa Diyos ay hindi nangangahulugan na kailangan mong gumawa ng isang bagay na mahusay. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa napakaliit na mga pagpipilian, ngunit kapag ginawa mo ito ng may tunay na puso, makikita mo ang mga himala na mangyayari. Isang kaibigan na minsang nagdududa sa akin ay biglang tumawag sa akin isang araw para lang sabihing, "Hindi ko alam kung bakit, pero may isang bagay sa iyo na nagpaparamdam sa akin, ligtas." Isang estudyante na dumalo sa sharing session ko ang umiyak pagkatapos ng talk. Sinabi niya, "Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng pagkawala. I started to realize what I brought back from the dead was not a story to tell. Well,
Ito ay isang paraan ng pamumuhay, at ang paraan ng pamumuhay na iyon ang pinakamatibay na patotoo. Hindi ko na kailangan ng mga tao para maniwala sa nakikita ko. Sana lang maramdaman nila ang buhay ko. Kung nandito ka, nakikinig sa akin hanggang ngayon, baka may sugat ka rin sa puso mo. Marahil ay nakaramdam ka ng kalungkutan sa iyong sariling tahanan. Marahil naitanong mo sa iyong sarili, mahal ba talaga ako? Nandito ako para sabihin sa iyo, oo, ikaw ay minamahal. Hindi dahil perpekto ka, ngunit dahil ikaw ay ikaw. At ang pag-ibig na iyon, nakita ko, ay hindi nangangailangan sa iyo na maunawaan ang lahat ng bagay sa buhay. Kailangan mo lang maging handa na buksan ang iyong puso. Lakas ng loob na bumalik kahit maliit na hakbang lang. Hindi ako nabubuhay para mangaral, hindi ako magaling sa Biblia. Pero alam ko ito, bawat isa sa atin, gaano man tayo kalayo ay maaring magsimulang muli. Walang huli, walang masyadong sira. Dati akong matigas ang ulo, malamig na tao na walang pinaniniwalaan kundi ang sarili ko. Ngunit ngayon, nakaupo ako rito, sinasabi sa iyo ang tungkol sa pag-ibig ng isang minsan kong itinanggi. Ito ay hindi isang mabilis na turnaround. Ito ay isang pagbabalik, isang paglalakbay, hakbang-hakbang. At inaanyayahan kitang maglakad kasama ko. Hindi na kailangang intindihin ang lahat. Hindi na kailangang maniwala kaagad. Huwag mo lang isasara ang puso mo. Subukang huminto, i-off ang iyong telepono, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, nabubuhay ba ako sa buhay na gusto ko? Kung ang sagot ay hindi sigurado, pagkatapos ay handa ka na. Hindi ko ipinapangako na magiging madali ang paglalakbay na ito, pero alam kong worth it. Dahil sa liwanag na iyon, kapag nakita mo ito, hinding-hindi mo ito makakalimutan. At gugustuhin mong hawakan din ito ng iba. Ako si Elias, isang taong inakala niyang malakas siya dahil hindi niya kailangan ng kahit sino. At ngayon, mas malakas ako kaysa dati dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi ka rin nag-iisa at hindi ka kailanman naging invisible. Nakikita ka, kilala ka, at ikaw ay minamahal. Kung kaya kong magbago, kaya mo rin. At iyon ang dahilan kung bakit kinukwento ko ang kwentong ito, hindi para maniwala ka sa akin, pero para maniwala ka sa sarili mo. Nakarapat-dapat ka rin sa liwanag na iyon. At ang liwanag ay naghihintay pa rin sa iyo. Sa huli, may isang bagay na mas malalim kong napagtanto kaysa ano paman. Hindi ako sinalubong ng Diyos sa tuktok ng kaluwalhatian. Hindi ako hinintay na maging mabuting tao bago magpakita. Dumarating siya kapag nahulog ako. Kapag wala na akong mahawakan. Noong akala ko ako ay isang kabiguan, nawala, naubos ang lahat ng pananampalataya. At sa sandaling iyon, humakbang siya pasulong. Hindi para sa parusa, kundi yakapin. Hindi ko sinasabi sa iyo ito dahil espesyal ako. Wala akong hihigit pa sa iyo. Nagkaroon din ako ng mga pagdududa, nasaktan at maraming pagkakamali. Ngunit kung hindi ako pinabayaan ng Diyos, tiyak na hindi ka rin niya pababayaan. Wala akong magic spell na makakatulong sa iyong magbago kaagad, pero may invitation ako. Subukan nating magsimula sa maliit na bagay, isang taos pusong pasasalamat. Magpatawad minsan, minsan umupo ka, ipikit mo ang iyong mga mata at sasabihin, narito ako, kung ikaw ay totoo, mangyaring ipadama sa akin. Hindi na kailangang siguraduhin. Maging tapat ka lang. Hindi ko ipinapangako na maririnig mo ang isang tinig mula sa langit. Pero naniniwala ako, kahit papaano, magsisimula kang makakita ng pagbabago. Sa paraan ng pagtingin mo sa iba, sa paraang nakikita mo ang iyong sarili, at isang araw, marirealize mo na hindi ka na mag-isa sa paglalakad. Kung makakabalik ako mula sa pinakamadilim na lugar ng aking kaluluwa, kaya mo rin. Kung kaya kong patawarin ang sarili ko, karapat-dapat ka ring patawarin. Ako pa rin si Elias, natututo pa rin ako kung paano mamuhay ng mas mabuti araw-araw. Pero ngayon hindi ako nabubuhay mag-isa. Nabubuhay ako na may paniniwala na ang liwanag ay laging nariyan, hindi para sumikat, kundi para gabayan. At kung ikaw ay naglalakad sa dilim, mangyaring huwag tumalikod. Siguro malapit na ang ilaw na iyon. Huminto lamang, buksan ang iyong puso at sabihin, handa ako. Sa sandaling iyon, ang buong sansinukob ay tatahimik para lamang makinig sa iyo at malalaman mo, hindi ka nakalimutan.